lahat ng kapatid. Sama. Hindi ko rin sa mga kapatid na yung mga nasa dulo ay iwasan ko kayo mga kapatid ng matalay ko. Ay request natin mga kapatid para mas karamdaman natin nung tayo ay mga magkakalabit at talagang yung mga nasa tayo, kasi tayo yung mga kaya ay nasusunod sa tayo. Okay, salamat. Mayroon pa rin kami tayo po ay nalapot na sa ating misyon, hindi na napramasyon na kapatid. Pagsamba sa o sa aklat o sa mga ito ay ating tututong na yan kung paano po ang tunay na pagsamba sa alat ng Moses. Na dapat po natin i-apply sa buhay upang ang ating pong pagsamba sa ating Panginoon Diyos ay maging natanggap ng lahat. Pero bago po yan, mga kapatid, ay po ang layang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin para po sa ating pagsusunod sa ating mahabagin at makapangyari naman sa namin ng Diyos na alam natin ng marami na kami ay inyong magpapit na dapat ito ng bahay sa mga namin upang kami mga kapatid ay makapakinig ng inyong mga pabalita ng pag-asa at mga pangako upang kami po ay lalong pag-ibayin, palakasin sa aming mga pananampalataya. Amin pong hinihiling ng inyong Santong Espiritu ang siyang paglunas sa bawat isa sa amin. Tulungan kami buksan ang aming mga puso-pusipan sa pag-unawa ng inyong mga banal na salita upang kami lahat ay patuloy na mabago ang pagkaroon ng isang tunay na paglilingkod at pagsamba sa inyong pinapangalan. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, maraming salamat sa natin. Worship in the Book of Revelation. Ako yung sasalita na kapit ko matapos ng 30 minutes. At yung 30 minutes, medyo mahaba yun. Okay lang po lang, 30 minutes, bibigay ko sa inyo para po sa ating mga paglilinaw at mga katanungan. At yun din ang inyong mga gusto ko dagdag at i-komento na ikinalaman po sa ating misyon na bawat isa sa atin ay nag-aaral ko sa buong isang linggo. Worship in the Book of Revelation. Alam po talatang sa ulungin ay masusukuan sa aklat ng Apocalipsis sa Kapitulo 14. Ang talata ay rest. Ang sabi ay ganito, and they sang as it were a new song before the throne and before the four beasts, and the elders, and no man can utter the song but 144,000 which were redeemed from the earth. Ito pong talata ito, mga kapatid, ay tutuloy sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos na mangyayari sa panahon po ng ang tinatawag na sa panahon ng pagbubo o yung tinatawag na purification o pagbibigkas ng Diyos sa kanyang mga nila, sa kanyang relasyon, at kanyang mga dadalhin sa kanyang banal na kanyang. Kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay sasambay sa kanya ng bagong awit na ang nakakaalam ay ang 144,000 lamang. Okay. Revelation has a vital part in our worship dahil naman ang aklat po ng Apocalipsis ay mayroon po malaking bahagi sa ating pagsamba na maaaring hindi pa kaysa gawin yung isip. Halimbawa po sa ating mga pagsamba, sa ating bahay sa mga tayo umawin ng mga awiting pagsamba ng mga himno
ay mayroon tayong 245 instances. Napakadami. Na kung saan ang aklat ng Apokalipsis ay ang tinutukoy. 245 na mga instances. At pag-ibig ako ng katulad ng kapatid, tatlo muna ngayon. Halimbawa po sa ating, sa ating po, awit ng pagsamba. Yung kinakanta natin parati na the Lord is higher than me, ay magsusubukan natin yan sa aklat ng Apokalipsis 19:6. Na binabanggit ko doon ang ating Panginoon ang nagkamali. At ang ating pong inaawit na masusubukan sa hymn number 190 at sa hymn number 462 na kumamagat ay Jesus loves me sa second stanza, and this is assurance, Jesus is mine, ay masusubukan naman po yan sa aklat ng Apokalipsis 1:5. Kasi yung mga ang ating awitin ng pagsama sa Diyos ay masusubukan pala yan sa aklat ng Apokalipsis. At ngayon din ang ating responsibility sa number 736, the glorified Christ, ay masusubukan naman yan sa aklat ng Revelation chapter 1, verse 17 to 18. Kaya po ang ating pong pagsamba bilang mga Adventista ay maraming po ito ay nakapupos sa aklat ng Apokalipsis. Ngayon, paano po ba ang tunay na pagsamba sa Diyos kung pag-uusapan ang aklat ng Apokalipsis? Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 1, talatang 3, ay meron pong ganitong mga nakakit ang ating pong apostol na si Juan, ang Pinador. Ito po ang pinapagod sa atin sa verse 13 hanggang 13 ng aklat ng Apokalipsis. At sa bigtan ng kandilero ay may isang katulad sa isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may sipil sa sipil sa kanyang nabigis magdito. At ang kanyang ulo at kanyang tuhog ay sipil gaya ng nabigong puti ng lupa gaya ng niebe at ang kanyang mga matay gaya ng lingas sa apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng isang nakusong pinuli na gaya ng pinatisa ay isang tutuang bakal at ang kanyang tinig ay gaya ng nadaslas ng maraming tubig. At ang kanyang kanang kabayan ay itong tubig at ang kanyang tubig ay palabas sa isang alas sa baka na may dalawang kaling at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya ay aking makita ay sumasok ang buwan sa isang pagkakatan. At pinatong niya sa aking kanang kabayan at sabi, huwag kang matakot, ako'y una at ang tubig. Ano po ang pinapakita dito ng mga talata? Sa verse 18, ito po ang sinasama. Ang mga buhay at ako'y namatayan dahil ko ako'y buhay ang pakailanman at nasa akin ang mga susi ng pamatayan at ang hadis. Ano mo po ang prinsipyo, mga kapatid, na dapat natin makita sa aklat ng Apokalipsis na isang tunay na pagsamba ay ang pagkakamalamba ay makita dapat ang pagkakinalas na kalagayan ng Diyos sa ating sinasamba. Kagaya ng nakita ni Juan Pinador sa kanyang pakitain, ang description na kanyang nakita, ang sabi ay sa verse 14, at ang kanyang ulo, ang kanyang ulo, puti, gaya ng maligong puti ng tupa, gaya ng level, ang kanyang mata, ay gaya ng lingas sa apoy. Dapat makita natin ito mga kapatid sa ating pagsamba. Ang ating sinasamba ay hindi lamang kagaya natin. Ang ating sinasamba ay isang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang mga mata ay gaya ng lingas sa apoy. Saan ba naman tayo makita ng isang galang, ng isang sabihin natin ko sa Diyos, hindi naman galang. Isang liberte. Dahil sabihin mo, ang isang sinasamba na ang kanyang mata ay kagaya ng lingas sa apoy. Ang kanyang mapapatulan ng nalusong pinuli na gaya ng pinalisay sa isang dito ang bakal ng kanyang tinig ay gaya ng nalaslas ng maraming tubig. Ganun dapat ang ating makita sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos.
Huwag natin siyang palilo lamang sa atin. Dapat sa ating pagsamba ay tayo ay masubasok sa kagaya ng Satan. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay nandoon ang tinatawag na pagpapakumbaba, ang lubos na pagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Habang tayo dumadako sa kanyang bahay sa paan at tunay na sumasamba sa kanya, ay makita natin ang kanyang kadakilaan. Ang sabi sa atin sa verse 16, at sa kanyang balang naman ay may pitong bibig, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tawag at may dalawang talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng hindi. Sino ba ang hindi masusumasok dito? Kung tayo po ay sumasamba sa ating tunay na Diyos, dapat tayo masubasok na kagaya ng Satan. Ang ibig sabihin nito ang ating mga buhay o mga makasanlibutan. Ang ating sarili ay dapat ito ay mamatay. At ang makita ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So ang tunay na pagsamba ay dapat nakikita kung sino ang ating sinasamba. Na ang ating sinasamba ay isang tunay na Diyos, isang Diyos na mananalang, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang katunayan binanggit sa aklat ng Hope 42, 1 hanggang 6, na binabanggit doon ni Hope sa kanyang sulat na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya siya ay nagsisi ang tunay na nagpakumbaba sa ating Panginoon Diyos. Ang tunay na pagsamba, kagaya ng mga pagsamba, lahat ng mga palusid, kagaya ng iwan ng Pinador, ay nakikita kung sino ang sinasamba. Sa ating pagtungo sa bahay ng bahay, ay dapat makita natin kung sino ang ating sinasamba. Ngunit hindi naman doon tatapos. Tungkol sa pagiging makapangyarihan ng Diyos, ay dapat makita din ang cross ay mataas bilang tanging ating pag-asa. Ang sabi ng ating misyon, ang ibig sabihin ay hindi lamang tatapos doon sa ating pagkilala sa ating Panginoon Diyos bilang makapangyarihan sa lahat, kung hindi dapat makita din natin ang sakripisyo na ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Makita natin kung gaano siya mabuti na sa kabila ng kanyang pagiging Diyos ay nalito tuluan at siya na kanyang tao upang bumaba at upang tayo iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Makita natin, manitaas natin ang sakripisyo ni Kristo. Ang ibig sabihin ng babae. Ang cross ay manitaas bilang tayo natin pag-asa na hindi po tayo naliligtas sa pamagitan ng ating sunod sa kautusan. Mga kapatid, hindi kailanman maliligtas ang sino man sa pagsunod sa kautusan. Maliligtas lamang tayo dahil sa biyaya ng Diyos, ito ang kanyang cross. Ang kanyang kapag, ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang tinatawag na grasya, naawa lang ang ating Panginoon, kaya tayo nagkaroon ng paligtasan. Kaya sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos, kapatid, kagaya ng pagsamba sa aklat ng Apokalipsis, makita natin kung sino ang ating sinasamba sa pamagitan ng kanyang pag-ibig makapangyarihan sa lahat. Number 2, sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang sakripisyo, ng kanyang ginawa doon sa cross. Ang pangalawa, mga kapatid, upang tayo makasamba sa Diyos sa isang tunay na pagsamba, ay magkikagaya din po tayo nang binanggit sa aklat ng Apokalipsis kung paano sumasamba ang mga nilalang ng Diyos. Partikular doon sa langit na binanggit dito sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 11, ang ganitong mga pag-uusap. At ang lahat na nilalang ng buhay ay mag-aalong na makaka, bawat isa sa kanila ay mapuno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila ay malang kanilang araw tuloy na nagsasabi, banal, 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 ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat na nabubuhay at siya ang darating. Verse 9, pagka mga nilalang nabuhay nilang pupuri at nagpaparangal at nagpapasalamat sa nautusan ng lupa doon sa nabubuhay ng kailan-kailan, ang dalawang apat na tanda ay nakatinapan sa katangong pagpo sa lugar at nagsasabaduhan sa nabubuhay ng magpakailan-kailan at nalagay ang kailangan ng tutos sa laban ng pagpuluhan na nagsasabi, malapat ka o Panginoon, lagi ang Diyos namin, na tungan ang bagat ng parumanin at ang kapulan at ang kapagalitan sapagkat ang ikaw ang mga bagay na alam sa iyong kalooban ay nagsisitaw at kinalaan.
Ano po ang ibig sabihin ito, mga kapatid? Sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos, ay makita natin ang kanyang kapanalan. Lagi natin isipin ng Diyos ay banal, banal, banal. At ang ating pagsamba sa Kanya ay walang gigil, ayaw at bibig. Sa lahat ng ating mga ginagawa, sa ating tahanan, sa ating mga hanap buhay, kung saan tayo tumutulong, sa lahat ng ating mga sinasabi, ang lahat ng ito ay nagsasabi ng pagpupuli sa Diyos, nagagaya ng pagsigaw ng pagsasabi, banal, banal, banal. Pero kung tayo po ay nagsasalita, nag-iisip ng mga bagay na walang kinalaman ng tungkol sa kabanalan ng Diyos, at ito'y naglalayo sa pakinig ng mga tao tungkol sa tunay na description ng Diyos, ay hindi talaga natin sinasama ng Diyos. Kumusta tayo natin sa ating mga pagkakaroon ng buhay? Ating po bang naipakikilala sa Diyos bilang banal, banal, banal? Pinupuri ba natin ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaroon ng buhay, sa pamagitan po ng ating mga ginagawa sa ating araw, sa pamagitan ng ating mga sinasabi, at maging ang ating mga sulat sa kanyang isip? Sinasabi ba natin parang ang Diyos ay banal, banal, banal? Kung hindi mo nakapatid sa Diyos na banal, lagi natin isipin ang Diyos ay banal, banal, at banal. And number 3, mga kapatid, ang ating tunay na pagsamba sa Diyos ay hindi dapat napipilihan. Sa Revelation chapter 13, 14, chapter 13, 14, dalawang kapitulo, ay meron akong dalawang tuloy ng pagsamba. At ang bawat isa ay dapat mamimik. Sa Revelation chapter 13, pinapagin dito sa verse 4, particular, na ang mga tao ay nagsisamba sa dragong hayop. Pero, sa Revelation chapter 14, verse 3, may pinapagin ko naman ng mga tao ay sumpa sa tunay na Diyos at tumawag sila na mga awitin tungkol sa pagpupuri sa Diyos. Sa Revelation chapter 13, ay pinapanggit na mayroong ibibigay na tanda ang mga sumasama sa hayop at sa kanyang larawan at sa dragon. Binigay nila ng tanda at ang tanda ay walang bakit ang 666. Sa Revelation chapter 14, pinapanggit din na ang Diyos ay nagbigay din ng tanda sa kanyang mga lingkod. Particular na pinapanggit doon na dapat nagyan ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. Sa Revelation chapter 13, mga kapatid, ay wala na pakialam ang hayop ng dragon at ang larawan ng hayop kung saan na nagkagay, sa noo o sa kamay. Walang pakialam sila, basta mahalaga, malagyan. Pero sa aklat ng Apokalipsis, kapitulo 14, gusto ng Diyos ang sasama sa Kanya ay parehong malalagyan ng tanda sa kamay at sa loob. Sa Revelation chapter 13, mga kapatid, ang hindi magsisamba sa larawan ng hayop at sa kanyang tanda at sa dragon, hindi sasamba dito. At hindi magkaroon ng tanda ng hayop, yung 666, ay hindi makabibili o makapabibili. Sa Revelation chapter 14, mga kapatid, particular sa verse 9 hanggang 11, binabanggit ng lahat ng hindi ng lahat ng sumasama na hayop sa kanyang larawan o sa dragon, sila'y parurusahan ng Diyos, bakit? Sa apoy. So dito, tinitingnan dito, o tinapakita sa atin dito, mga kapatid, na tayo po ay dapat namimilig sa ating pagsamba. Hindi tayo pupunta sa iglesia, o hindi tayo sasamba sa Diyos dahil sa tayo pipilitan. Alam po ninyo, pagka kasi tayo pipilitan, mga kapatid, ay hindi ang Diyos magagawa. Dahil ang Diyos ay hindi na pinakikilaman ang ating pamilya. Alala niyo ang istorya ni Balaam, kung saan siya ay inakit, si Haring Balak, nabibigyan ng kayamanan, ng dito, yung pagtapak sa kayamanan.
si Balaam dito ay masyadong gusto doon sa kanyamana dahil ako sa kanya ng hari. Kaya naman, hindi siya makatulog at siya ay pumunta kay Balak upang gawin ang request ni Balak na sumpain ang Israel. Pero alam niyo naman ang Panginoon, mabuti ang Panginoon ng mga kapatid. Siya nagpadala ng kanya, habang nakasakay si Balaam doon sa kanyang asno, ay humarap ng kanya doon sa daan na hindi nakikita ni Balaam. At ang kanyang sinasakayang asno ay lumaba at ayaw ng lumagat sapagkat mayroon na siya nakikita ng kanya. Kaya pinaghampas ni Balaam ang kabayo hanggang ito'y nakapagsalita. Sabi ng kabayo, bakit mo ba ako pinahampas? Sabi naman ni Balaam, tigas ang ulo. Nakalimutan ni Balaam na kanyang kausap ay asno. Kung ako si Balaam, siguro magtataka ako at matatakot ako. Bakit mo ka nagsasalita kung ako sinasabi? At pagkatapos naman, sabi ni Balaam, alam mo ba? Gusto ko sana makatayin ka. Ito na lang, hindi kita pinapatay. Hanggang sa napakita sa kanyang Miguel. At nakita na yung Miguel, harap doon sa daan, mayroong espada. Sabi na Miguel, salamat ka. Itong sinasakyan mong asno ay hindi tumuloy. Dahil tumuloy, hindi na kapanakampas. At sabi ni Balaam, tutuloy ba ako? Saan yung mga kapatid? Inisip ko na pagkatapos na makita niya ng Angel doon, ay kakalipas ng takbo si Balaam ako ulit. Dahil alam niya na ang kanyang gagawin ay labag sa Diyos. Kaya nga siya nararan ng Angel. Pero ang ginawa ni Balaam, Panginoon, tutuloy mo ba? Ilang beses sa ating buhay, mga kapatid, tinatanong natin, Panginoon, nalala ko ako sa aking kasama. Malinaw na malinaw sa Biblia, remember the Sabbath day to keep it holy. Panginoon, gagawin ko ba ito? Malinaw na malinaw sa Biblia, hindi dapat, pero tinatanong pa rin natin. Mga kapatid, ang ibig sabihin lamang mo ay gusto natin lumabas, kaya tayo natatanong. Tama ba ako, mga kapatid? Ang isang bagay na alam natin na hindi po pwede ang kasalanan. At pagkatapos ito, itinatanong pa natin. Ito'y nangangahulog na lamang na gusto talaga natin lumabang na gaya ng lamang. Anong sagot na nangyari? Sige, pumunta ka. Anong nangyari kay Balaam, mga kapatid? Nagkasala si Balaam, sabi ng Biblia, si Balaam ay namatay at kalulog siya. Kapatid, ang ating pagsamba sa Diyos ay dapat bugaan para sa ating kalooban at sa ating mga puso na hindi namin napipilitan. Hindi na natin tinatanong sa Diyos, Panginoon, lalawin mo kita o hindi. Alam na natin mga kapatid, ito yung paglabas, tatanong ko talaga natin, Panginoon, gagawin ko ba ito? Alam ko naman, ito yung kasalanan, tinatanong ko ba talaga? So yun po mga kapatid, tingnan natin, kung ano po yung pagsambamayan tayo talaga ay lumal ang ating kalooban na sumasamba sa ating tunay na Diyos. Mapatid tayo sumasamba sa Diyos dahil sa mga kalimutan ng Diyos. Dahil sumasahin sa iyo sa ating Diyos. Ang ganito po mga pangusap sa ating Diyos ay ito ang sinasabi. Sa araw po ng Thursday, worship is about honoring the being of our Lord of all time. It is about entire attitude and relationship to God. Worship is what we should be doing 24/7. It is about living a life, putting God first and foremost in all that we and all that we say, all that we do, and all that we think. Worship is how we treat others, how we treat those we love, and those who are hard to love. Worship is about obeying the commandments. It is about ministering to those who need.
It is about dying to self and proclaim the gospel. Yun po ang pagsamba sa ating Panginoon Diyos. At yun po ang muling pagsamba na sinasabi sa aklat ng Apocalypse. Ngayon mga kapatid, ako'y ilang minuto na lang, siguro, ibibigay ko na sa mga kapatid. Isang minuto na lang, natitira sa 30 minutes ko na pasyasya. Para po sa inyo naman mga reaksyon, sa inyo pong nais na bahagi sa ating pag-aaral at ating leksyon, sa inyong nais na nilawin, at sa inyong mga komento na kinalaman ko sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos sa anak ng mga Panginoon. Dahil po ang isang mic. Sige po mga kapatid, baka meron yung gustong idagdag sa ating pong leksyon. Nakita po dito. Sige po kaya, dagdag. Meron lang ang gusto dinawin ng mga ating Pascual. Kasi sabi ko kanina, kung tayo naghanap buhay, kaya lagi natin sasabay na ang Panginoon ay banal sa lahat ng banal. Kasi mapakilala natin ang ating Panginoon. Kung yung hanap buhay ay pag-negosyo, kasi lahat yung banal sa lahat ng banal, alin yung Panginoon. Maway na sa reliyon. Sa negosyo kasi, bawal na bawal yung magkawin ng politika. Bawal na bawal yung magkawin sa reliyon. Pagka nalahin yung yan, yung salita niya, kung ano yung bawal yung pinakapatuan, pupuli na yung Panginoon, yung mga Panginoon, sa pamumulitan na yan. Ano ba yung reliyon mo? Sabihin mo na yan. Kaharap mo, diehard na kaibigan mo dito. Kaharap mo yun, diehard na ko, diehard na nawalan lahat ng mga kaibigan mo. Alam mo yung pag-negosyo pa, kahagin yan ang pag-undag ng sibilisasyon. Kung walang pag-undag ng sibilisasyon, tayo kasi magiging mangmang. Magiging mangmang tayo. Kung tayo magiging mangmang, bahagi yan ang natin pagkakilala sa ating Panginoon. So, mag-aswar tayo. Balik tayo na backward. Backward tayo. So, kailangan ng negosyo. So, huwag kang magsalita ng tungkol sa Panginoon. Huwag kang magsalita ng tungkol sa Panginoon. Sa kayo ay nag-aanap buhay. Kayo ay negosyo. So, ito yung gusto ko natin yung Okay, maraming salamat mga kapatid. Thank you po yan. Salamat. So, ang tinatanong nila ay parang hindi daw pwedeng tayo ay umuring at sabihin banal ang Diyos ang tayo po ay nag-negosyo. Kasi nga naman, pag tayo po ay nag-negosyo ay kikita tayo doon eh. Diba? Kikita tayo doon. Dapat may tutubuhin. Diba? Yung sabihin natin ito yan. So, halimbawa, magkano yung presyo ng yung atulan? Halimbawa, bigyan mo siya ng 10 piso. Bigyan mo siya ng mark-up ka, ng piso mark-up ng 5 piso. So, magiging 15. Sabihin mo, 15 po yan. Kasi naman, pwede na sabihin mo na 10 din. Kasi hindi ka nakita. Kasi, ganito po, ang mga bagay nila na ang pagdaan po ay as long as hindi naman tayo tutulog ng napakalaki at hindi tayo naluloko sa kapwa mga kapit ay hindi naman tayo ma-charge niya na tayo ay nasisinungaling kasi po natural lang yun alam ng mga tao din kung tayo ng gusto ay mayroon talagang income dyan mayroon income kasi ako na kasi ako yung tutulungan ng entrepreneurship sa mga bata. Ang entrepreneurship is a service, a form of service. Halimbawa, kayo po ay nagtayo ng isang negosyo. Ang mga tao ay magpapatunay, tatangkilin nila ang iyong negosyo. Kasi po, alam nila na ikaw ay makapag-lingkod sa kanila. Isipin mo, kung wala ka halimbawa tindahan sa barangay niya, at ang tindahan ay 2 kilometro pa. Hindi katatakot na
ang pag-negosyo sa form of service. Hindi po masama yan. As long as, na hindi naman talaga sa naloko. Halimbawa, ang ating pong ibulitan sabihin natin siya po, sabihin natin, napakapagulan, yan ang special. Pero yung pala ay baho at pangit na nakagalis. Yun talaga masama. Okay, lalagyan natin ng tubig. Yung mga ganun ba mga kapatid? Si Brother Mayores, meron siyang malupan, nakikita siya ng mga manok. Inubihan mo siya sa isang matulugan. Sabi niya, ano mo, kikita ka ng laki. Lagyan natin, hindi siya natin yung mga manok. Para daw umigat. Sabi ni Brother Jimmy, at diniscuss si Brother Jimmy, pabayaan na kapatid. Ayaw kong gawin yan kasi ako lingkod ng Panginoon. Sa pamamagitan doon ay sasabi natin siya, ang Panginoon ay banal, banal, banal. So mananatig tayo sa prinsipyo mga kapatid na tayo po ay mga ng mga lingkod ng Diyos sa ating pagkakaroon. Hindi tayo dapat na naluluto, hindi tayo dapat na naapak ng kapwa, hindi dapat yun. Tayo lalaban ng parehas. Yun ang ibig sabihin ko mga kapatid na magsasabing banal, banal, banal sa ating mga kapatid. Sana po ay bigyan natin ng natutunan. Ang magandang tanong namin Kuya sige po yan. Mga kapatid, kung mayroon tayong mga reaksyon hindi lang puro tanong, masasagot din at mga masasagot bahagi sa ating pong gawa sa ating lesson, the book of Revelation, yung worship, the book of Revelation, di ba? Bakit sabi si Jan, ano, yung nasa Revelation, yung sumulan ba? Di ba, biglang sumambat sa 8 years sa akin, sabi sa kanya namin, huwag kang sasamba sa akin, tayo para kailangan sa Panginoon na tayo sasamba sa Diyos. At bakit naman yan, sasamba na tayo sa aklat ng Apocalypse? Bawal na, di ba? Bakit natin? Kaya hindi sabihin mo. Kaya po po pinagawalan kasi bawal sa aklat ng Apocalypse ang sumapat ng Diyos. Kahit pagsapat ang sa Revelation chapter 22 verse 8 and 9, si Juan ay matigas sa dalang ulo. Bakit? Sa Revelation 19 verse 10, sumapat na po siya sa anghel eh. Pero pagdating sa Revelation 22 verse 8 and 9, sumapat ulit siya sa anghel. Matigas talaga ang ulo ni Juan, no? Kasi sabihan sa anghel, sa Revelation 19 verse 10, huwag kang sasamba sa akin, sumama ka lang sa Diyos, o sa manalanan. Pagdating sa Revelation 22 verse 8 and 9, sumama ulit siya doon. Dahil siguro sa matinding aktivita sa kanya ng anghel. Pero, ang tanong ay, susundin ba natin yung ginawa ng Juan? Huwag! Kasi sinabihan natin na huwag eh. Yun ang pagsamba sa aklat ng Apocalypse. Huwag sumamba sa hindi mandalanan at sa hindi Diyos. Opo, kaya sana sa natin. Yun po ang pagsamba sa aklat ng Apocalypse. Huwag sasamba sa hindi Diyos. Panaman sumamba si Juan, na pinagawa sa anghel, pinagawa siya eh. Eh kung siya ay pinagawa para tayo ay pwede rin sumamba. Pero pinagawa po. Ang pagsamba sa Revelation ay huwag sumamba sa hindi Diyos. Ang sasapahin naman ay ang Diyos na lumalas ang langit at lupa sa ayon po sa aklat ng Apocalypse sa Kapitulo 14:7 sa ulo. Ayun po. Maraming salamat. Kapatid, baka kayo pa kayong gusto magdagdag sa ating leksyon. Tanong pa kayo kaya gusto magdagdag. Sir, Rivera, tungkol sa aklat ng Apocalypse. Okay. Inaasahan ko ang tanong na sino ba itong mga elders? Kasi kanina pinag-usapan mo na ito. So, di ba kayo na ito kapatid ang tanong elders sa Bible? Gusto mo na apat na nila? Ha? Hindi na ba ako sa kanya? Brother, sige po. Thank you. Sige po, brother. Yung ating karakter sa uloy, at sila yung nag-aawitan sa pamahan sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang. Yun, ano ba yung apat na nilalang ng buhay at ng matatanda? Walang sino mang natuto ng awit na iyo kundi ang 100 at
4 lamang na tinubos mula sa lupa. Ibig sabihin, 144,000, yun lang ba yung tinubos, yun lang ba yung naliligtas? Yun, ano ba yun? Yung 4 na nila lang, mga matanda, at yung 144,000. Okay, yung pong 4 na nilalang, sarayon sa bayong kapatid na lahat ng process, ay ito po ay galing sa libro ng Zoa, na ito'y hindi nagsasabi kung anong order of creatures ito sila. Pero sinasabi ng komentaryo na ito ay malapit ang kanyang pagkakasinandan doon sa vision of Ezekiel, sa Ezekiel chapter 1, verse 5 hanggang 26, na ito ay tinawag ni Ezekiel na cherubim. So yung 4 na nila, mga kapatid, sa ayon sa Bible commentary ng Seventh Day Adventist Church, ay tumutukoy po sa cherubim. Ang cherubim ay sa uri ng anghel. So, ang din po siya. Ano naman ang 24 elders? 24 elders, ano? Yung mga kasanda. Oo, yung mga kasanda. Marami po mga komentaryo diyan, mga kapatid. Tayong mga adventist ay naniniwala tayo na marami po ang isa sa mga maligtas. Kasi siyempre nila doon sila ay nagsingungin, so on and so forth. It meant na kalinisan at kagalisayan. Ito din ay sinasabi na maaaring ito ang mga tao na nabuhay nung ang ating Panginoon ay nabuhay. Kung babasahin ninyo sa Matthew Kapitulo 21, verse 6 po, 53 pa lang, 53, nung ang ating Panginoon Diyos ay nabuhay mula sa mga patay, ay mayroon din mga nabuhay. Mayroon din mga nabuhay. Ito po mga nabuhay